Lagi ka na lang bang nasasaktan? Uy, mais ka. Baka ikaw may problema. Hindi yung lagi mo na lang sinisisi ang ibang tao. Pero ikaw naman pala talaga yung magulo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nang mawala si Ben, halos 1 taon nang nakalipas bago niya ako kausapin. Nawala na lang siya bigla. Nakahit ako. Di ko alam kung saan siya matatagpuan. Sa totoo lang, aksidente lang ang nangyari nung magkita kami. Di ko siya nakilala kasi naman ang laki ng pinagbago ni Ben. Nasa Maynila ako. Pauwi ako ng mga panahon na yun. Galing ako sa asyenda. At habang nakasakay ako sa angkas patungo sa terminal ng bus, aba, parang nakita ko si Ben. Di ako sigurado kung si Ben yung nakita ko. Parang hindi siya. Ang laki ng katawan eh. Pero di ako nagdalawang isip na bumaba sa sinasakyan ko. Pagkababa ko, aba, nawala sa paningin ko si Ben. Pero nararamdaman ko na nasa paligid lang siya. Kaya nagtungo ako kung saan ko siya nakita. Dapit hapon na ng mga oras na yun. At aba, ayun. Buti na lang at nakita ko. Naglalakad siya. Pero di ako sigurado kung si Ben nga ba talaga siya. Parang hindi talaga si Ben. Pero kaparehong maglakad ni Ben. Kaya sinundan ko na lang. May dala siyang plastic na pagkain nata ang laman. Nakapambahay lang siya. Tapos ayun, nang lumiko siya sa eskinita, nagmadali ako. Diretso lang ako sa nilikuan niya. Tapos nakapokus lang ako. Hindi ako tumitingin sa iba, kay Ben lang. At aba, ayun, tumigil siya. Tapos parang pumasok siya sa isang bahay, kaya nagmadali ako. At nang marating ko ang bahay na pinasukan niya, nakasara na ang pintuan. At eto, saka pa lang ako tumingin sa paligid ko. Kaya lang gagi. Nasaan ba ako? Nakakatakot pala dito. Nasa eskinita ako na madilim, tapos dikit-dikit ng mga bahay. Hindi ko alam kung anong lugar to. Pero sana si Ben ang nakita ko. Kasi kung hindi si Ben ang sinundan ko, gagi talaga. Hindi ko alam kung paano ako makakalabas sa lugar na to. Kaya ito, kumatok na ako sa may pintuan. Kaya lang, walang nasagot. Kaya inulit ko. Kaya lang, wala ulit nasagot. Hindi ko alam kung tama ba yung bahay na kinakatok ko. Napapatingin tuloy ako sa mga katabing bahay. Pero feeling ko tama naman. At eto, yung mga naglalakad, napapatingin na sa akin. Gagi talaga. Natatakot na ako. Paano kung saksakin na lang ako bigla dito? Kaya eto, kumatok na lang ulit ako. At sa wakas, narinig ko na parang may nagsalita sa loob. Tapos eto, narinig ko na parang may nagtatanggal ng mga lock sa loob ng pintuan.
Gagi, kinakabahan ako. Pero bahala na talaga. Kung si Ben man siya, edi masaya. Pero kung hindi, edi uuwi na ako. Kaya ito, nang bumukas ang pintuan, napatitig na lang ako sa mukha ng nagbukas ng pinto. Ah, sino ka? Wika ako. Ikaw kung sino? Bakit ka kumakatok? Holdupper ka ba? Gagi, hindi ah. Pero sino ka? Nasaan yung isang pumasok dito kanina? Wika ako. Bakit? Sino ka ba? Di nga kita kilala. Wika naman nung nagbukas ng pintuan. Maki ang pangalan ko. Si Ben ba yung kasama mo? Gagi, ikaw ba yung Maki na BFF nung nanloko kay Ben? Oo, ako nga. Gagi, ang cute mo pala. Tara, pasok ka. Naliligo lang si Ben. May trabaho kasi kami mamaya. Teka, sino ka pala? At anong trabaho nyo? Tanong ko. Secret. Kay Ben ka na lang magtanong. At eto, may lumabas na sa banyo. At ba? Di ako pwedeng magkamali. Si Ben nga talaga. Maki, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Teka, paano mo nalaman na andito ako? Sa totoo lang, nung time na yun, di na ako nakapagsalita. Kasi na-miss ko si Ben. Naiyak pang ako. Kaya nung kumalma na ako, eto, naghapunan na kami. Ben, kamusta ka na ba? Bakit ba nawala ka na lang? Akin naman. Parang walang alam. Okay na ako. Masaya na ako. Bakit Ben? Magjowa ba kayo nitong kasama mo? Maki, hindi ha. Tropa ko yan. Kasama ko sa trabaho. Halos 1 taon na din kami magkasama. Ganun ba Ben? Bakit ang laki ng katawan mo? Ano bang trabaho nyo? Siguro sa bar. Tapos, nagsasayaw kayo. Maki, alam mo, di ka pa din nagbabago. Namiss kita talaga. Pero sumama ka na lang para malaman mo. Kaya ito, matapos makapaghapunan, naghanda na sila patungo sa trabaho. At ito, isinama nila ako sa isang bar. Nanonood nga lang ako dito sa gilid. At dito pala kumakanta si Ben at yung tropa niya. Akala ko naman nagsasayaw sila. Singer pala sa bar, si Ben ngayon. Nag-e-enjoy lang talaga akong manood dito. Kaya lang habang nanonood ako, lagi na lang may nagbibigay sa akin ng mga libreng alak. Galing daw sa isang table. Tapos, may magbibigay ulit. Galing sa ibang table. Tapos, may nagbigay pa sa akin ng mga calling card. Di ko alam kung bakit. Pero tinanggap ko na lang. Tapos may lumapit sa akin. Isang babaeng matanda. Na amoy bulaklak ang pabango. Nagtanong siya kung sinong kasama ko. Kasi kung wala daw, ipapasyal niya daw ako sa kondo niya. Medyo natakot ako. Kaya sinabi ko na lang, pulis po ako. Kaya ayun, iniwan na ako. Gagi. Ayoko sumama sa ganun. Parang lola ko na yun. Ay naku, ganito pala dito sa trabaho ni Ben. Pero masaya, busog ako.
madaming libreng food galing sa ibang table eh. Cute daw kasi ako. Hindi ko na nga alam kung paano ako nakauwi. Nalasing ako. Basta, naririnig ko ang boses ni Ben. Itapon na lang daw ako sa ilog. Ang bigat ko daw kasi. Ay naku, buti na lang talaga. At nakita ko na si Ben.